Chairman sa Davao City Chapter, Sir Roy Gonzon. Sir Roy, maibuntag nimo Sir Roy. Mayong buntag kasamang myself o mayong buntag sa mga suking paminaw. Yes po, salamat kay Sir sa imong oras Sir. Unsay baruganan sa KBP Davao niining ulahing pagpatay sa laing journalist Sir si Juan Humalon. Sir Roy. Yes, sa Davao City Chapter sa KBP, wala may nag-meeting about it because it's outside Davao City region. But I think ang National Manila na ay statement ni Yes. o din sa ato I think and personally and I believe sa akong mga kauban din and kita tanan murag gikondem nato ning pagkamatay ni Juan Humalon dito sa Calamba, Misamis Occidental, because this is an affront to the media industry. This is an affront to the freedom of speech nga diin usa na pud kalaing membro sa ato ang takop ang gikutluan og kinabuhi. Sir Roy, unsa man gyud saktong atong protection sa atong kinabuhi ingon ng mga journalists, because before tani enter aning klase nga profession na sayod man gid ta nga dunay gyud mga risks, but how do we protect ourselves as journalists, Sir Roy? Yeah, correct. Mo na gitawag og professional risk, no? Tanan nga mga trabaho nga dunay mga risko, and the media industry is not exempted with this, no? Ang ato ang angayang buhaton para mas safer ta is to be fair, no? Fairness in what we discuss on the air. Kabalo ta kasamang Michelle nga ang pulong kuno mas hait pa sa duha ka mga sa kasundang Yes. na duha sulab, no? Two-edged sword. So pwede ka mo buhi og patay, pwede ka mo patay og buhi nining mga pulong. So being fair, I think, is one of the most effective na pamaagi og batunan nato nga makalikay tanin pagpamatay sa media. I'm not saying nga katong gipatay si Humalon is not fair, no? Siguro there is some money exemption nga basig fair siya. Actually, wag kita kailangan niya kay layo or magidi siya to be clear about it. Pero kato siya basig exemption na gito nga fair siya unya gipatay gyud siya kay as of the moment wa mo kita kabaloon sa mga rason kay may ng pulis nga job related. Yes. Og napoy ningon nga Personal motive kay naday mga kasong ginatubang sa korte. But so for fairness ang ato ang gamiton nga kung panangitan og siyempre naman ikaw atakihon ka unya nakatubag ka sa imong point sa imong side, medyo mabawas-bawasan imong kasuko siguro. Sir Roy, speaking of fairness, usahay di gid malikayan na amang gid ni. I believe as a journalist myself, I could say daghang mga naapoy ubay-ubay nga mga journalist sa Davao nga murag wala gyud nato gigunitan ning fairness, no, sa atong pag-broadcast, atong pagsibya. And sad to say, Sir Roy, reality, no, real talk, mao ning ganahan paminawon sa tao. Kining mga dili pa wala pa nimo wa pa ka kuan ba imo nang giliog na nimo. Unsa may mensahe nimo, Sir Roy, of course to the journalists who are listening right now, if naminaw karon og sa mga tigpaminaw kay responsible na pagpaminaw, I believe ang dapat pod na maangkon sa atong mga listeners. Would you agree, Sir Roy? Correct. Lisod na siya i-detach kanang controversy because kita the purveyor of truth ang ato ang gina-discuss on there o ginasulat sa pamantalaan, no, as a whole media. Kini mga kontrobersiya nga gusto natong kurehian, gusto natong state, no, correct. Yes. So dili malikayan nga doon tay mga maligsan og diha ni sulod ang atong risgo. I'm not saying nga dili ta mo komentaryo, mahadlok na ta mo komentaryo gyapon ta para sa pagtul-id sa mga hiwi nga mga binuhatan og hiwi nga mga anomalya, mga ginahimo diha sa private o sa kagamanan baka. But what I'm trying to say is that mabawas-bawasan gyud og panalitan. Siyempre, di man pud nato pwedeng inon na tinuod ang ginang ato so atong gyapon siyang paistoryahon. Correct. Two sides of the coin. At least
maman lang mabawas-bawasan gyud ang mura og pagka-agrabyado sa usa ka tawo nga di na siya mo resort to killing. Maabitaw na Sir Roy no nga kung naay mag-text nato nga gusto nilang ipaatake ni si Kuan, di gud ta mo atake kung wa pa nato na istorya kay basig wrong, di ba? So hinaot masabtan pud na sa atong mga tigpaminaw nga dili basta-basta nga mo birada ta diha sa bisag kinsa diha nga wa pa ta nakahibaw. So hinaot pa unta masabtan na nila pod nga diling ana ang trabaho nato because we could not only kill a person through words but also ang iyahapong pamilya no nga bit-bit ni iyahang pamilya. Sir Roy, aside from these media killings no nga issue, unsa pa ba ang panginahanglan o lain pang panginahanglan sa mga journalists sa atong nasod and of course in Davao City setting, Sir Roy? And that would be my last question, sir. Okay, for duha ni ako ang kuan. For Davao City ug sa katong mga nasa mainstream kuanta labi na mga bag-o usahay di na ko ka ilas sa mga bag-o karon. Yes, sir. Continuous training and then ato ang mga station managers na kung kahit mga rules dinha nga ang ayang himuon ilang task because sila mismo ang una nasa frontline no ang mga station managers nga mag-train sa ato ang mga bagong reporters, mga bisa ka mga daan, refresher course. Yes. Sa malimtan. No? Dili man na malimtan pero tuyoon gyud sa pagkalimot kay naala gyud ang mga biases na. I-remind nato nga this is not a kanang this is a profession, no? Mabitang professional ta kay profession man dili man ni basta-basta mo lagi na kanang the other side of the coin, no? Mo na akong gusto sa mga mainstream. Natay isa ka aspeto karon na kasamang myself, kining mga broadcast entities nga wala pa na-recognize sa government. Meaning, kining mga wala pa yung mga franchise, no? Yes. Kini ang isa sa mga tutukan nato. Ang gusto na ko nining ipasibaw karon in relation to your question, kinahanglan ani recognition sa government. What is this? Because wala mo gud sila franchise unya naiuban ani mushrooming ang numbers nini diha sa mga munisipyo, probinsya. Yes. Daghani sila. Ang ubang mga announcers ani gisugo lang mantika pagbalik announcer na. So wala sense of responsibility o kanang education nga insakto gid kaayo. Yes. Ang uban gani nini nag-eskwela og upat ka tuig nga kurso mass communication. Karon kining magbutang sila station daw sa mga kalungsuran isa lang ka buwan tukod na pagbalik announcer na tong uban. So mo na recognition nga ato aning tan-awon sa gobyerno kung sa mahimo nini because daghan man gud ni sila. Yes, there was an attempt before during the last presidency of President Digong nga nag-meeting na gani sila, naghimo na sila planning pero wala ko nakakuha sa kung sa nahitabo pero murag wala na materialize. Kana akong gusto nga hitabo karon nga tan-awon sa gobyerno, tutukan sa gobyerno kini mga low power stations, LPS, no? Yes. Na nasa mga probinsya nga angayan gid atong tutukan. Kita tanan sa KBP, sa mga sa gobyerno ug sa mga listeners pod kay mga listeners pod biya ganahan pod biya kay maminog mga atake diya nga wata kabalo personal character assassination. Yes, that's true. Tama gid sir. Sige po. Salamat Sir Roy. We are with you on those na perspective nato sir og atong mga tinguha sa unahan. Uban ninyo sir ang DXDC og salamat kaayo kay kini atong trabaho man gud. Dili pwede bisagin sa muling ko dire kay tinuod lang makabuhi tagpatay kung unsay ato ang masulti dinhis kahanginan no. Og we could either save or we could either destroy life or even security, national security. So dili pwede bisag kinsaray mo tabi dinhi sa kahanginan. Salamat kaayo Sir Roy and we would like to have you again next time sir. See you soon sir sa KBP. Salamat po. Salamat kasamang Michelle o salamat Roy. sa mga tipaminaw nga naminaw sa DXTC. Sa kanunay mga kasama nga ato ang KBP Chairman Sir Roy Gonzon. Maayong buntag pod sa atong mga kaubanan sa buhat.